are accursed. So ang apostolic succession pala, mapuputol yan kung mali na ang theology mo. So ito yung sinabi ko kanina, no, naputol lang. The label Baptist was originally used by others, including the Roman Catholic and other Protestants who practice infant baptism. Research mo dyan, Brother Dando. Sometimes even a criticism to distinguish them from groups that practice infant baptism. Those groups are called Baptist, no? Anabaptist. Number 2, gusto kong ano sa inyo. Ang mga leading scholar, si Conrad Grebel, si Felix Manz, at si Michael Sattler, ay mga galing yan sa Roman Catholic. Kaya nga hindi ako sumusunod sa kay RA. Kasi nga itong mga Anabaptist na ito, galing ito anak ng Roman Catholic si Grebel, si Felix Manz, illegitimate son of Catholic priest. Michael Sattler ay isang ordained Catholic monk in the Benedictine order. So bakit ko susundin yung kang RA na alam ko naman yung trail ng totoong itinatag ni Kristo. Naniniwala ako sa apostolic succession. Oh. So bakit ko i-deny yon? At saka sinabi ko kanina, mapatutunayan ba natin na ang isang bagay, kahit hindi pa nag-exist, yung isang pangalan, andun na siya, katulad ng Pilipinas. Kailan lang pinangalan ang Pilipinas? Sa panahon ni Magellan. Pero meron ng Pilipinas. Katulad din ninyo, yung Roman Catholic, yung Catholic na term, wala pa, kayo din, ay sinasabi ninyo na andun na kami. Pareho din tayo, Jando. Bakit kayo lang ang makaklaim yan? Hindi ang Baptist. Ha? So parang unfair ata yan. Walang justice dyan. Ano? Our God is a God of justice. Oh, sinabi ko dito, in the early 16, ito na makita mo yan. Tingnan mo. In other words, si John Smith ay ordained priest in the order of apostolic succession. Bishop nag-ordain sa kanya. Kaya lang, dineclare na siyang katulad ni Martin Luther, no? Iba lang kay Martin Luther, talagang injustice ang ginawa ninyo kay Martin Luther. Walang love at walang justice yon. Nasa history yan, Brother Jando. Oh. In 1609, while in exile, ito, sinabi ko na yan kanina, right? And then, ito ang aking number 1, no? That apostolic theology, hindi ko makita dito wait lang ha. Transcends human history. Kasi nga, wala pang history, pinili na tayo ng Diyos. Pinili ng Diyos ang kanyang mga anak niya. Andyan makita mo sa Romans chapter 8. Predestined, also called, also justified, also glorified. Ayan. So, ang theology, nag-transcend siya sa human history. Wala pang history, nakapili na ang Diyos. Stand niya ni Agustin, at saka ni St. Ignatius. Alam ko, meron din kayong stand sa eleksyon. Anong sabi diyan sa verse 33? Who shall lay anything to the charge of God's elect? Pag sinabi mong elect, wala pang sanlibutan. It is God who justifies. That is why, sabi dito, ito yung aming pinaka-hinahawakan na usas Yung eternal security talaga. Nothing can charge God's elect. Why? Because it is God who elected. It is God who justified. Who is he that condemneth? It is Christ that died. Rather, it is risen again, and Christ risen again, who is even at the right hand of God, who also make it intercession for us. Who shall separate us? Yan ang sabi ni Pablo. Sinong us dyan? Yung mga pinili. From the love of Christ. Shall tribulation? Ayan na ang time. Ayan na ang human history. Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, sword. As it is written, for thy sake we are killed all the day long. Kahit wala pa kami doon, Brother Jando, pinapatay na yung mga kasamahan natin. Minatin na kasi kinonsider ko kayo na galing din doon, but you are being siguro nag-apostate na kayo sa mga pagtuturo. Pero klaro dito na wala pa ang history, may pinili na ang Diyos. Kaya ang theology ng election, it transcends history. Famine, ano pang sinabi dyan? Nay, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. It is Him who loved us. Sabi ng Panginoon, I first love you, not that you love me. I choose you, not that you choose me. Kung ang Panginoon ang pumili sa atin, ay sigurado yan. Kung ikaw ang pumili ng Panginoon, di yan sigurado. Alam ko yan. Pero sabi diyan, ang Diyos ang umibig sa atin. He first loved us. Kanyang pinili. That is why sabi ni Pablo sa 38, for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, kahit anong ranggo mo pa, sabihin mo mga sulpot, wala na kayong part sa amin. No, because history at theology transcends history. Walang power. Sinong power dyan? Kahit pa power sa Pope.
nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us, the elect, from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Yun ang aming pinaghahawakan. The apostolic theology transcends history. Wala pang history, may pinila na ang Diyos. Number 2, apostolic theology separates apostolic succession. Anong sabi ni Pablo? Romans 16:17, now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine, which you have learned, and avoid them. Ekleno. Go out of the way. Umalis kayo. Kapag ang mga kasama nyo ay hindi na sumusunod sa doktrina, yung sinabi ni Pablo doon na we are elect, no one can charge God's elect. We are persuaded, no one can separate us from the love of God. Oh. Kung wala na, hindi na sumusunod sa doktrina na tinuturo ko sa inyo, avoid them. Yan. Oh. And then number 3, apostolic theology occurs apostolic succession. Sabi ni Pablo, Galatians 1:8, but though we, as an apostle, sabi niya, kahit pa apostle kami, angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. In other words, kahit pa anong sabihin nyo, apostolic succession ka, kahit pa apostle ka, pag hindi ka sumunod sa ebanghelyo na tinuturo, sabi ni Pablo sa amin, you are out, you are accursed. So ang apostolic succession pala, mapuputol yan kung mali na ang theology mo. Yan ang sabi ni Pablo. Kahit kami, sabi ni Pablo dyan, kasali si Peter dyan, lahat. Kung lalayo. Apostolic dealing with doctrinal issue. Dapat, kung may doctrinal issue, ito ang gagawin nyo. Bakit anong ginawa nyo kay Martin Luther sa history? Tapos, kung ikaw ay Santo Papa, Papa, Father, Papas in Greek, dapat you have love, you have justice. Nung ang aking anak, mga kapatid, mga kaibigan, ako'y nagkasala sa kanya. Nagsorry ako. At hindi ko na ginawa yung nagalit at nagtampo yung anak sa akin. Pinuntahan ko dahil alam kong mali. Dahil kung alam kong mali, mali ko. Kaya sinabi ko bilang isang loving father at bilang isang just father, Papa, ako nga ang Pope sa amin dito Papa. I have to show love and justice. Anong ginawa nyo kay Martin Luther? Anong ginawa nyo kay Martin Luther? Yun ang tanong ko. Sa history nakasulat yan, mga kapatid, mga kaibigan. Iitsapwera nyo lang siya? Ha? Bakit? Yung sinabi ko kanina, yung nagsabi kanina, it's communicate na siya bago pa na-examine yung kanyang mga pananampalataya. Sabi ng Matthew 18:15, 17, if your brother sin against you, go and tell him his fault and blah blah until to the church. Yun ang ginagawa sa First Council of Jerusalem. Pinatawag ang lahat. May issue about salvation. May issue about doctrinal issue. Pinatawag ang lahat. Nag-decide silang lahat. Bakit? Kay Martin Luther, iilan lang ang nag-decide. Yan ba ang tunay na ama ng ating simbahan? Yan ba ang pag-ibig na sinabi ng Diyos? Yan ba ay hustisya? Walang hustisya, walang pag-ibig dyan. Ngayon, umalis si Martin Luther. Ang pakay ni Martin Luther, hindi siya gustong umalis. Gusto niyang baguhin. Kasi monk yan, Augustinian monk, the doctor of the church, yung kanyang teacher. Alangan na magmali yung tinuturong doctor of the church. Gusto niyang baguhin, alam niya ang tinuturo. Gaya nga dala-dala niya ang Oxford Confession dahil alam niya doon ang pagtuturo. Kaya lang, na-excommunicate siya.